yung mga kaibigan ni Ken Chan, and maybe si Ken Chan din ay naglagay ng pera. Pero yung usap-usapan ay 14 million pesos yung accumulated funds na ikinontribute or ininvest ng mga kaibigan ni Ken Chan dito sa Dear Claws. Okay? Pero yung 14 million pesos na ito, mga chika, ay walang bumalik. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong chika patrol. Bago tayo magsimula mga chika, ay naanyan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending na mga showbiz balita. So kahapon nga lamang mga chika, ay sumabog na sa wakas sa balita pati na rin sa social media ang premiadong kapuso aktor na si Ken Chan at ang kanyang di umano'y na scam na may halagang 14 million pesos. So actually ito ang balita na ito ay kumakalat na way back before, I think it's more than a month ago, bulong-bulungan pa lang. Actually nagsimula pa nga yan mga chika sa mga blind item kasi hindi naman masigurado kung ano nga ba yung katotohanan behind these accusations. Pero kahapon mga chika, sumabog na sa balita. Officially, mismong GMA7 pa yung nagbalita niyan mga chika sa mga tao. And it's really sad mga chika na sinapit ito ni Ken, lalo na at nakilala natin siya na isang mabuting tao. Marami rin ang umiidolo sa kanya dahil sa kanyang acting skills, lalo na doon sa kanyang serye na may special tatay. Ngayon, ang tanong ng karamihan, syempre marami yung naguguluhan. Bakit nga ba ito nangyari kay Ken Chan? Ano ba talaga yung tunay na storya behind this issue? Actually, na-share ko na ito before sa aking dating content. But let me elaborate it again kasi may mga nadagdag ng information or details, lalo na ngayon mga chika na pinagpipiestahan na nga ito sa balita. So nagsimula kasi yan mga chika sa isang business partnership. Okay? Mayroong kaibigan si Ken Chan na nagkaroon ng business partnership sa kanya. And most likely si Ken Chan ay hindi pa fully capable to finance a new business venture. Machika, etong circle of friends niya yung nagpondo doon sa negosyo nila. Na iyon nga ay ang restaurant na Dear Claws. Okay, iyan ay isang premium restaurant na may tema ng Pasko. So kahit hindi Pasko mga chika, yung mga aesthetics, yung mga designs, yung mga props dyan sa restaurants na yan ay talagang pang Pasko, pang Christmas yung tema. So eto ang balita ngayon mga chika, yung mga kaibigan ni Ken Chan, and maybe si Ken Chan din ay naglagay ng pera. Pero yung usap-usapan ay 14 million pesos yung accumulated funds na ikinontribute or ininvest ng mga kaibigan ni Ken Chan dito sa Dear Claws. Okay? Pero yung 14 million pesos na ito mga chika ay walang bumalik kahit na yung pangako ni Ken Chan ay ibabalik niya ito. Syempre mga chika, artista si Ken Chan Diba? Kumbaga, marami yung magtitiwala sa kanya dahil sikat siya. Kumbaga, i-invest natin kay Ken Chan, siya magpo-promote niyan, kilalang aktor yan, and malamang sa malamang magbo-boom yung restaurant natin. Kaso, the opposite yung nangyari mga chika. Hindi pumatok sa mga tao. Siguro hindi masarap yung food, siguro hindi gusto ng mga tao yung tema, or siguro talagang hindi lang sila ganun ka-competitive mga kachika para maging successful yung business. Ngayon ito na ang nangyari. Dahil nga mga chika pumalya yung negosyong iyan, dito na lumabas ngayon yung balita na biglang nawala si Ken Chan sa story. So, mga chika, ang usap-usapan or bulong-bulungan pa nga before, yung talagang girlfriend daw ni Ken Chan, yung nagtakbo ng pera. Okay? Yung 14 million pesos daw na ito na ininvest sa Dear Claws, machika, yung girlfriend daw ni Ken Chan yung nagpuslit, yung nang-scam, yung nagnakaw, and then nadamay lang daw etong aktor. So machika, yan ay bulong-bulungan. Hindi pa natin masabi kung yan ba ay totoo, pero yung isinampang kaso kay Ken Chan is syndicated stuff So ang ibig sabihin niyan, more than one person mga chika yung nang-scam, yung nanloko. So most likely is si Ken Chan ito at yung inuugnay nga sa kanya na kanyang girlfriend and yung iba pang mga miyembro ng kanyang pamilya. So ganyan ka-broad mga chika yung nangyayari sa kasalukuyan. Pero ang pinagtataka ko ngayon,
bakit si Ken Chan sa halagang 14 million pesos, sinira niya na yung buhay niya to the point na ayaw niya nang magpakita sa tao. 'Di ba? Matagal na siya sa GMA, ilang taon na siya sa Kapuso Network. Imposible naman mga chika, no, na hindi siya mabigyan ng project kung saan kaya niyang kitain 'yan. 'Di ba? So siguro yung talent fee ni Ken Chan ay hindi pa ganun kalaki para ma-sustain or para mabayaran yung 14 million pesos. Kumbaga sikat naman si Ken Chan. Kumbaga meron din naman siyang malalaking projects. Marami siyang kaibigang mga artista na sabihin nating mga sikat. Ngayon 'di ba parang nakakapagtaka mga chika, 14 million pesos tapos tinakbuhan mo na, hindi ka na nagpakita, wala ka ng show, hindi na alam kung nasan ka. So ayan yung malaking issue ngayon. Marami nagsasabi mga chika, bulong-bulungan din, possibly daw higit pa sa scam yung talagang pangyayari dyan. Possible daw na may mga death threats involved, possible daw na mga kidnapan pa nga daw na involved. So though yan ay bulong-bulungan pa lamang, pero mga chika, may possibility rin naman. O siguro ang masasabi natin kay Ken Chan sa kasalukuyan at this point in time, sana sumuko na siya. 'Di ba? Actually 2 beses na nga raw siyang naserban ng warrant of arrest na syndicated staffa. Kahapon nga sa bahay niya yung pangalawang beses, pero again wala na naman siya and kumpirmado na nga na talagang tinataguan niya ito. And sabi nga sa balita rin, meron siyang ipinost na isang larawan na parang siya ay nasa harapan ng Statue of Liberty. Pero personally, I doubt it mga chike. Matalino si Ken Chan. Nakapagpatakbo nga yan ng 14 million pesos sa negosyo. So sa tingin nyo, ipopost niya yung Statue of Liberty tapos ipapaalam niya sa lahat na nandun siya sa New York? I doubt it mga chika. Kasi may possibility na na meron siyang kaibigan sa New York, pinasuyuan niya lang na tropa, pakipicture naman yung Statue of Liberty dyan. And then, ipopost ko sa social media ko. And then, syempre, yung mga makakakita nito, even the authorities, magko-conclude na nasa New York ako. Di ba, mga chika? Parang, parang ililihis mo yung investigasyon. Kaya siguro, ang mensahe natin kay Ken Chan, sana sumuko na siya. Yun din yung sinasabi at pinapayo sa kanya ng kanyang mga supporters at mga fans. Kasi, mga chika, hindi naman perke may warrant of arrest ka na. Ang ibig sabihin yan, wala ka ng pagkakataon para idepensa yung sarili mo. Sana harapin niya yung kanyang kaso, ipaliwanag niya yung side niya. Kung tingin niya puro kasinungalingan lang naman yung mga akusasyon sa kanya, then sabihin niya yung side niya, ipaliwanag niya. Kasi definitely marami pa rin naman siyang mga fans and supporters na nagtitiwala sa kanya. And of course, yung Kapuso Network sa halagang 14 million pesos, I doubt it na in some way hindi matutulungan yung aktor na ito. Feeling ko mga chika, bigyan lang sana siya ng isang project. And then dun sa project na yun, bigyan siya ng decent talent fee kung saan kaya niyang mabayaran yung kanyang utang, di ba? Kumaga, kahit 2 million a month, unti-untiin niya, basta as long as nababayaran niya mga chika. Feeling ko alam niyo, ibabasura lang nung mga kaibigan niya yung mga kaso na isinampa sa kanya, di ba? Kumaga, tapusin niya, ayusin niya in a proper way. Hindi na kailangan magtago kasi nasisira lang talaga mga chika yung kanyang buhay, yung kanyang karir at damay-damay na pati yung kanyang pamilya, di ba? So sa ngayon ay antay-antay lang muna tayo ng mga update pa dyan mga chika. Kapag nakasagap ako ng bagong balita, paniguradong ihahain ko kaagad dyan sa inyo. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyong kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!